Grabe ang ending, pinatunayan ng TNT na kahit wala ang injured na si Bol Bol dahil sa Achilles injury, kaya na nang itumba ang Meralco Ball sa Game 3. Dahil out na ang Bol Bol, hindi nagpatumpik-tumpik ang tropang Giga, susubukan nilang kunin ang dating PBA champion na si Chris McCollum para punan ng import spot. Balak din nilang ipasok si Malik Diop bilang temporary replacement pero mukhang sa Game 4 pa siya makaka-eskapo. Pero bago yan, pa-like, pa-subscribe at pa-follow ng ating Facebook page para lagi kang updated sa mga PBA action. Mainit agad ang labanan sa opening quarter, si Marvin Jones at Cliff Hodge parang nag-aapura sa loob ng painted area. Pero mukhang nabulag yata sa ring si Jones, sunod-sunod ang dakdak, sablay lahat. Parang highlight reel na palpak. Sa kabilang banda, hindi nagpaawat ang TNT sina Glenn Cabuntin at Calvin Optana, parang may personal na galit sa ring dahil pinagsama nila ang 10 straight points para ilayo ang tropa. Kahit walang import ang tropa, sinubukan pa rin nilang humabol at nag-step up si Jordan Heading sa dulo ng quarter, pero sa huli, ang TNT pa ang may hawak ng manibela, 22-16. Sa second quarter, balik loob agad si Galinato, sugod sa paint ng walang kahirap-hirap. Hindi nagpatalo si Aaron Black, pinatunayan na hindi siya palamuti sa court at bumanat ng 5 straight points. Nang pumasok ang layup ni Bong Quinto sa wakas, nagtay ang ball sa ilalim ng 4-minute mark. Akala ng Meralco, kontrolado na nila nang umiskor ng wing 3-pointer si Jansen Rios, pero hindi umobra. Nag-init ang ulo ni Stingray ng Batak, abay sunod-sunod ng end 1 ang ipinukol niya sa mukha ng kalaban. Nawalan na ng kontrol ang Bolts at biglang hinawakan na naman ng TNT ang manibela. Dinagdagan pa ni Calvin Optana ng isang corner 3, samantala nasaan si Newsam, naglalaro ba siya o nanonood lang? Bokya pa rin sa second quarter at itong si Marvin Jones, imbis na sa paint pumesto at gamitin ng laki, puro tira sa labas ang inaatupag. At bago matapos ang halftime, iniwanan ng TNT ang Meralco ng 9 points, 43-34. Pagpasok ng third quarter, akala mo kung sinong mainit si Ray ng Batak, namimiesta pa rin sa mid-range, pero teka, nasaan ang mga bida? Ayun, sa wakas, nagising na rin sa mahabang pagkakahimbing sina Newsam at CJ Cancino. Si Coach Chotres naman, hindi napigilan ang pagngawa sa mga referee. Reklamo dito, reklamo doon, dahil hindi nabigyan ng foul si BGR, iyak na lang talagang malala. Unti-unti nang kinain ng Bulls ang momentum, si Marvin Jones nang babakbak na sa ilalim, walang pakialam sa depensa. At nung bumanat ng 3 si Jason Brickman under 3 minutes, doon na natuluyang uminit ang ulo ng kalaban dahil nakuha na ng Bulls ang lamang. Sinundan pa ni JB Moco ng malamig na mid-range, boom, 59-55. Meralco ang naghari sa pagtatapos ng third period, tiklop ang kabilang kampo. Sa pagpasok ng fourth quarter, nagpakitang gila si Marvin Jones sa pamamagitan ng isang end 1 play na sinundan pa ng transition layup ni Jansen Rios, dahilan upang mapilitan ng TNT na humingi ng timeout, 64-55. Hindi nagpatinag ang tropang Giga at bumawi ng 7-0 run, ngunit pinigilan sila ni Chris Newsam sa isang crucial ng 3-pointer. Patuloy ang diktikang laban nang sagutin ni Kelly Williams at BGR ang tira ni Newsam nang magkasunod na end 1 play para itabla ang laro. Sa nalalabi pang isang minuto, kinuha ni BGR ang bentahe para sa Meralco, ngunit agad itong binawi ni Newsam sa isang big time 3-pointer para sa 75-74 na kalamangan. Sa huling bahagi, naging pamatay sunog ang dagger 3-pointer ni RR Pugoy laban sa depensa ni Hodge na nagbigay ng 77-75 na abante sa TNT. Nabigo ang Meralco na itabla ang laro matapos magbintis ang mga layup ni na CJ Cancino at Quinto. Dahil dito, matagumpay na naisakatuparan ng TNT ang kanilang comeback kahit wala ang kanilang import na si Bol Bol.